Hi guys, maganda at pinagpalang araw po sa ating lahat and welcome back to my channel. Guys, ngayon lang ulit tayo magbablog, ano? O gagawa ng video. Gawa ng itong mga huling araw, ang mga gawa ko ay puro mga RCF box na D15, no? Itong huling nagpagawa ngayon ng RCF box ay binili niya itong ating tour case. At papagawa rin siya nitong twin tower na DGs, no? So dual box na D10, no? So tara guys, samahan niyo ako. So okay guys, ano, nakat na natin sila sa kanya-kanyang sukat, ano? So ito yung ating backboard at yung front. Ito naman yung ating apat na siding at yung pambaba at pangtaas. So tara guys, gagawin ko lang ng pattern kung paano ko bibilugan ng butas ng speaker, ng tweeter at ng kanyang air vent. So tara guys. Okay guys, ano, gawa na yung pattern ng ating dual box na kung tawagin ko ay twin tower, ano. So dito yung dalawang digits na tonsura brand yung ating kakabit. So ayun sila, oh. Okay, ito yung tweeter na horn tweeter na 10x4 at ito yung kanyang air vent. So guys, ano, binilugan natin ng yung 25 centavos, ano. And then meron pa rito yan, oh, lalagyan pa natin ng isang maliit na bilog. So bali magiging dalawa yung ating air vent plus yung dalawang maliit na bilog na di uno lang yung lapad ng bilog niya, no. So bubutasin ko na lang guys, siguro hindi ko na bibidyoan. Tapos assemble na tayo, no. Okay? Okay guys, ano, nabutasan na natin sila. So ito na sila. Bago tayo mag-assemble guys, bagitin ko muna yung kanilang mga sukat, ano. Pero bago yon, pakita ko muna guys, ano. Ito yung ating dalawang butas para sa speaker na D10. Tonsura brand yung ilalagay dito guys, ano. And then ito yun naman yung butas na binilog natin ng 25 centavos, ano. Ang sukat ito guys ay 1 inch. Tapos itong haba niya ay 4 inches, ano. Ganun rin 1 inch din ito, no. Tapos yung tweeter na 4x10 ang ilalagay dito, yung horn tweeter na ano, na crown. Okay guys, yung sukat naman ito, yung kanyang, ito yung front, ang sukat niya, yung kanyang taas ay nasa 27.5. Yan guys. At yung kanyang lapad naman ay 11.5, no? So yung kanya namang side, ito bali 4. So ganun din, nasa 27.5 din. At yung kanyang lapad naman ay nasa 13 1/4. Ito yung kanyang siding. At yung kanyang pang ibabaw at pang ilalim naman guys ay nasa 13 inches. At yung kanyang lapad ay nasa 13 1/4. Okay guys. Okay guys, ano, itong screen mesh ang ating ilalagay dito sa mga butas ng ating ano, no, air vent, ano. So yan ang ilalagay natin. Kakat ko lang, ano. Okay, tara, simbolin natin guys. Pero kakat ko muna yon, ano.
Okay guys, ano, nagawa natin yung ating box. Kaya lang guys, nakalimutan ko palang ilagay ito, no? Itong mga pinagbutasan. So, ganyan na magiging formation yan. Ngayon guys, kung halimbawang gusto nyo ilagay ito, ang gagawin ko ngayon guys, ilalagay ko muna ito. Kumbaga, kukunin ko lang yung formation niya. Ito yung ating front. So, ito, ilalagay ko lang siya, no? Ayan. At least, pantay yan guys, ano? Pantay siya na, ano? Ngayon, alisin mo na lang ito. Ikabit mo na ito, ano? Sa ganun na lang, para, ano? Dapat talaga yan, bago nyo ilagay yung backboard, ganun muna ang gagawin ninyo. Pagtatapatin nyo muna yung backboard at saka itong front, tapos ilagay nyo itong pinagbutasan, ano? So, yun talaga yung pinakamadali. Kaya lang nakalimutan ko. So, ganun na lang guys yung ginawa ko. Okay, kakabit ko lang guys, ano? Okay guys, ano, ngayon naman ay ilalagay na natin yung ating front na isa ito, no? Itong ating front ay ilalagay natin. Pero bago yung guys, gumuhit muna kayo, no? Gumuhit muna kayo ng pinaka-aging o yung pinaka-margin nya. Yun yung magiging gabay ninyo, no? Gaya nito, ito, no? Hindi kasi kita, no? Pero ito may guhit na. Ito, may guhit na rin dito at papunta rito. So, yung guhit na yan, yan yung magiging guide ko para pantay siya, no? Mula rito hanggang dito ay pantay yung ating front. Ngayon guys, bago nyo ilagay yung front, ilagay nyo muna yung screen mesh, ano? Ayan, no? Ilagay nyo muna yung screen. Kasi pagka halimbawang nakakabit na ito, saka kayo maglalagay ng screen, so medyo mahirap, ano? So, ilagay nyo muna itong screen bago nyo ilagay itong front natin. So, parang maging ganyan guys. So, ayan guys, ano, nailagay na natin. Ayon dun sa guhit na ginuhitan natin, so nakasunod siya ron, ano. And then, lalagay natin yung backboard. Dito guys, meron pa dito, ano, maglalagay pa tayo ng parang pinaka-brace niya kasi patungan nyo ng ano, yung unit driver ng Twitter, ano, yung ilalagay natin ditong kahoy. Parang pinaka-brace. So guys, hindi lang ang purpose noon, hindi na para maging brace, ano, kundi magiging patungan yun, ano, yung mismong driver unit ng ating horn tweeter. Okay guys, tuloy na natin.
Okay guys, ano? Nabuo na natin yung isang box. So, assemblein ko na lang yung isa. Tapos, lalagyan natin ng plunger. Bubutasan din natin ng para sa handle at dun sa speak-on sa likod. Okay guys. Okay guys, ano? Nabuo natin yung isang box. At ito na yung ikalawa. Ngayon guys, ito yung sinasabi ko kanina. Bago nyo assemblein yung box, ilagay nyo muna, pagtapatin nyo muna yung backboard. Ito yung backboard, tapos ito yung front. Ilagay nyo na ito, ano? Ilagay nyo muna. Kaya saka nyo ngayon ipako o gamitan ng nail gun. Yung kanina kasi guys, ganyan sana ang gagawin ko, kaya lang nakalimutan ko. Nagtuloy-tuloy kasi akong mag-assemble. So medyo mahirap yung gano'n. Ito yung pinakamadali guys, ano? Uunahin nyo munang ilagay ito bago kayo bumuo ng box. Okay guys, ano, gawa na yung ating twin tower na pang mid-high, ano, na dual speaker or dual box. So nabutasan natin ang kanyang speaker handle at nabutasan din natin ayun sa ilalim yung dalawang butas magkabila para sa kanyang metal plunger. So lilihain ko na lang guys, and then bubutasan natin pang speak on. Siguro bukas na lang, gawa ng hapon na. Ngayon guys, update ko kayo, yung may-ari nitong twin tower ay isa lang, ano, siya rin ang may-ari nito. Ito guys, binili niya sa atin at nagpasadya siya, nagpalagay siya ng lock dito sa pinto ng mixer, ano. So ayan. So ayan yung kanyang update. Bukod dito sa pintuan sa harap at pintuan dun sa likod, ayan, nagpalagay din siya ng lock, no, ito. So, yun guys, ano. So, ganun lang kadali. Kakabit mo lang. So, yun. Lock na yan. At nagpalagay din siya ng lock. Yung una ko kasing gawa nito guys, walang mga lock, ano. Pero plano ko rin talagang lagyan ng pinto. Kaya lang, nung binili niya ay wala pang pinto. So, nagpalagay na siya ng pinto. Ngayon guys, ito, nabili ko ito sa Shopee. So, magkasama sila, no. Ginagamit yan dun sa pang tour case, no? Okay guys, ano, ito yung ating mga customer na taga Cainta. Cainta Pasig, ano, sila po yung nag-avail ng ating RCF box na pinagawa. Si Nap, si Kuya Ray. Kaway-kaway. Yo. Gawa kayo dito. The best. Okay, salamat. Okay guys, ano, ito po yung dati nag-avail ng ating RCF box na D15. At sila rin ang may-ari nitong ating twin tower na dual speaker box na D10 Tonsura brand. At sila rin ang may-ari nitong ating amplifier rack. Kuya Ray, Nap, kaway-kaway yan. Oh. Yun. May masabi ba kayo? Okay. Okay, guys, kung nagustuhan nyo itong ating munting video, huwag nyo pong kalimutan, pakipindot po ng
subscribe button, notification bell, pa-share and palike na rin po. At ang pag-ibig, pagpapala po ng ating dakilang Diyos ay sumating lahat. Maraming salamat po.